Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito, hatid namin ang pinaka-latest na weather update mula sa Pag-asa, kung saan tatalakayin natin ang kasalukuyang sitwasyon ng ating panahon at ang mga inaasahang pagbabago sa susunod na 24 oras. Kung nais mong maging updated, huwag kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang bell icon para maging notified sa aming mga future updates. Sa kasalukuyan, patuloy nating minomonitor ang bagyong Marcy na kaninang hapon ay nakalabas na ng ating Area of Responsibility. Ayon sa huling ulat, ang sentro ng bagyong Marcy ay matatagpuan 270 kilometers kanluran ng Batac, Ilocos Norte. Taglay pa rin nito ang malakas na hangin na umaabot sa 150 kilometers per hour, malapit sa gitna at ang mga pagbugso ng hangin ay maaaring umabot ng 185 kilometers per hour. Ang bagyong Marcy ay patuloy na kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers bawat oras. Bagamat lumabas na ito ng ating Area of Responsibility, ito ay may epekto pa rin sa mga kalangitan ng ilang bahagi ng bansa. Dahil sa epekto ng trough or extension ng bagyong Marcy, asahan ang mga scattered rain showers and thunderstorms sa ilang lugar, particular na sa La Union, Pangasinan at Zambales. Posible rin ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na ito. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, magiging bagyang maulap din ang kalangitan na may mga scattered rain showers and thunderstorms dulot ng mga localized thunderstorms. Kaya't mag-ingat po tayo lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng malalakas na ulan. Bukod sa bagyong Marcy, binabantayan din ang isang bagong low pressure area, LPA, na nasa labas ng ating Area of Responsibility. Huling namataan ito sa layong 1,705 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, mataas ang tsansa nitong maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Base sa forecast track ng iba't ibang weather models, posibleng kumilos ito pakanluran o hilagang kanluran at maaaring magtuloy-tuloy patungo sa central at northern Luzon. Kung papasok ito sa ating Area of Responsibility bilang bagyo, tatawagin itong Bagyong Nika. Inaasahan na ang Bagyong Nika ay posibleng maglandfall sa pagitan ng northern at central Luzon o sa hilagang bahagi ng Calabarzon. Kung mangyayari ito, asahan ang malalakas na pag-ulan sa mga araw ng Lunes, Martes o maaaring Miyerkules, depende sa bilis at direksyon ng bagyong papasok sa ating bansa. Ang mga lugar na tatamaan ay maaaring makaranas ng pagbaha at iba pang epekto ng malakas na ulan. Ang mga weather models ay nagpapakita rin ng posibilidad na makapasok pa ang isa pang bagyo pagkatapos ng bagyong Nika. Ayon sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, may medium chance itong mabuo bilang isang bagyo sa mga susunod na araw at maaaring tawaging Bagyong Ophel. Kung ito ay matuloy, posibleng sumunod ito kay Bagyong Nika sa ating Area of Responsibility. Bukas, asahan na ang pag-iral ng mga localized thunderstorms sa maraming bahagi ng bansa. Posible rin ang pagbabalik ng malakas na amihan, lalo na sa mga bahagi ng extreme northern Luzon. Patuloy na magbantay at maging handa sa mga posibleng pagbabago sa panahon. Ang ating bansa ay patuloy na binabaybay ng mga bagyo at iba pang mga weather disturbances. Sa mga oras ng kalamidad, ang kaalaman at paghahanda ay napakahalaga. Patuloy na subaybayan ang mga balita at update tungkol sa lagay ng panahon at mag-ingat sa mga darating na kalamidad. Huwag kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mga susunod pang weather updates. Pindutin na rin ang bell icon para makakuha ng mga notifications. Stay safe and thank you for watching.